Okay, without so much ado, hindi ko na patatagalin pa. Napaka-busy ng taon to. One of the most busiest cabinet secretary siya actually ng cabinet. Kung busy ang mga cabinet secretaries, mas busy siya kasi siya ang sekretaryo ng lahat ng mga cabinet secretaries. Okay, and also serving as a co-chair ng National Interagency Task Force and others mga trabaho sa gobyerno. Mga kababayan, kasama po natin ang ating Cabinet Secretary Carlo Nograles. Sa linya via Zoom. Kamsek, magandang umaga po. Live ka sa lalawigan ng Aklan, sa radyo, sa teleradyo, sa TV at sa live sa Facebook at YouTube. Magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Jonathan, at magandang umaga sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Aklan. At kung saan man kayo naroroon, good morning po sa lahat ng mga tagapakinig ng Radyo Todo. Oo. Kabsek, yung Aklan po kasi, we were placed under MECQ, no? Nitong nakaraan, at siguro namomonitor niyo rin dyan na yung surge ng COVID cases dito sa amin ay pataas ng pataas pa rin, no? Ano po sa inyong pagtanaw, no? Makakatulong po ba ito o ano pa ang dapat gawin, sir? Nababalance naman natin na yung mga restrictions at the same time, yung ekonomiya po ng isang lugar na nasa ilalim sa MECQ, Kabsek? Opo, kung natatandaan ninyo, kamakailan lamang nilagay natin sa MECQ ang Aklan. Ano po? So kahit nung may na-announce na ng mga community quarantine classifications, ang Aklan po ay nailipat natin sa MECQ level dahil nga po sa pagtaas ng bilang ng mga kaso. At syempre minomonitor natin yung Aklan, no? Kasama sa Aklan sa kumbaga specially minomonitor natin, no? Gawa ng mga na ano namin, yung nakukuha nating feedback na kumbaga pati yung sa cadavers, no, nahirapan na rin po sa burial ng mga namamatay dahil sa COVID. At syempre nababahala din po kami na nagkakaroon nga ng ganyung klaseng pagtaas. So minomonitor natin, hinihintay natin yung kumbaga hinihintay natin yung ano yung magiging resulta ng genome sequencing. Kasi may pagdududa nga po si Gob Miraflores na maaring Delta variant, no? Dahil gawa nung isang nakitaan ng Delta variant ay nasa border ng Aklan. Ano po? Pandan, Antique. Nasa border. So duda ni Gob na baka Delta variant na nga yung kumakalat dyan sa Aklan. Kami naman, dahil nga po nandito na po ang Delta variant, ang aming treatment dyan is any new case ng COVID ay ang treatment namin dyan ay baka Delta variant na nga po. Pero ganun pa man, syempre hinihintay ni Gob yung ano yung magiging resulta ng genomic sequencing kung talagang Delta variant na ba yung nakikita natin ng mga kaso dyan sa Aklan. So ngayong hapon ay meron po kaming meeting ng IATF. At tingnan natin kung pag-uusapan namin yung tungkol sa Aklan, no? Kasi siyempre tinitingnan din po namin yung mga kaso ng iba't ibang mga regions, ng iba't ibang mga lalawigan. At tinitingnan namin kung meron bang pagbabago kaming gagawin pagdating po sa community quarantine classifications ng iba't ibang mga lalawigan. Siyempre, special naming titingnan yung sa nangyari sa Aklan. Nabalitaan din po namin na maging yung mga business owner sa Boracay ay wala naman daw sa kanila problema kung mag-ECQ daw. No? Yan ang nabalitaan namin dito. Hindi ko alam kung ma-verify mo yan, Jonathan. Yan. Ako po, I can give you updates on that. Doon sa Boracay nga po. Kasi nung una, yung mga business establishment sa Boracay, parang nagdadalawang isip pa. In fact, dinediscourage nila na magkaroon ng stricter community quarantine classification sa Aklan, maging sa Boracay Island. Pero ngayon, ang balita ko daw, tila bagang pumapayag na nga sila ng mas mataas pa sa MECQ. Ewan ko, totoo ba yun?
Oo. Mayroong lumabas kasi na ganyang statement pero hindi naman inamin ng PCCI na Boracay. It's issued by chamber, no? Ang interpretation nga baka dyan sa Manila yon. Kasi at that time, ang pinag-uusapan lang sa Aklan is MECQ, no? Hindi ECQ. Anyway, Kabsek, wala na rin namang operation so much sa Boracay ngayon dahil nga wala MECQ kami, walang tourist activities, tourism-related activities. Plus, wala na ring mga flights, no? Coming from NCR. Manila. So, basically... Bawal na rin bukas. Actually, bukas, hindi na rin pwedeng lumabas yung mga taga Manila kung hindi naman essential yung travel. So, kung tourism-related, ay hindi rin pwedeng lumabas ng NCR. No, Kabsek, with this, no? Kasi lately nga, recent lang, kahapon lang, no? May additional na restrictions na ini-issue si governor namin dito na even yung operation of essential business establishments, binawasan na rin yung oras, no? Para maaga pa magsiuwi na yung mga tao hanggang 4 o'clock na lang ng hapon, no? Yung public transportation hanggang alas 6 na lang. Maganda naman yung mga ganito, Kabsek, no? Kasi nakikita natin na yung pag-spread malilimit talaga. Ang problema ngayon, Kabsek, kasi nasa MECQ kami, nakausap ko noong nakaraan ang DSWD, sabi nila dahil MECQ lang kayo, food pack lang yung ayuda namin sa inyo. Okay? Kasi yung mga cash, kagaya ng Iloilo Province at Iloilo City na nakatanggap ng 1,000 pesos yung bawat individual na affected, 4,000 maximum sa isang pamilya, dahil ECQ sila. No? Okay? Papakipaliwanag nga, Kabsek, no? Bakit food pack lang daw? Kung pareho lang naman daw yung restrictions na nangyayari sa MECQ at ECQ, halos almost the same, Kabsek. Ano ba ang patakaran dyan? Hindi naman parehas ang restrictions. Mas mahigpit po yung restrictions ng ECQ kaysa sa MECQ. Ano po? At sa ngayon, dahil nga po limitado rin po yung budget natin, sa ngayon, at hindi po natin alam kung ano po yung mag-ECQ, no? No, hindi sa Aklan, no? Siyempre, 80 plus provinces po yan na tinitingnan natin. At dahil limitado nga po yung ating budget, ay yung napaprioritize natin sa pagpamamahagi natin ng ayuda ay yun lamang mga naka-ECQ sa ngayon. Hindi natin alam kung magbabago yan, no? Kasi siyempre, kung matatandaan ninyo, yung Kongreso minsan ay gumawa ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2. At sa pagpasa nila ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2, minsan ng mga kongresista at mga senador, nilalagay po nila doon yung mga qualifications para makatanggap ng ayuda. So sa ngayon, ang national government, gawa nung, siyempre, limitado lang ang pondo natin. Alam nyo kasi, ganito yan, ano? Pag may budget po tayo, no, meron tayong 2021 budget, kami sa executive, limited lang po kaming gamitin yung ano yung naandun sa budget, ano yung magkano at anong item, no? Limited kami doon. Hindi kami pwedeng kumuha na hindi galing doon, no? Kunyari, hindi namin pwede kunin yung budget para sa kalsada para ipamahagi nating ayuda. Okay. Ngayon, ang tanong, paanong ginagawa ninyo ngayon na kumukuha kayo ng pang-ayuda para sa ECQ? Kinukuha namin ngayon sa AIX. Kasi dun sa DSWD na sa kagawaran ng DSWD, meron yan silang item sa budget na AIX, Assistance for Individuals in Crisis Situations. Ito yung madalas na ginagamit pag may burial or medical assistance or financial assistance. Diyan natin kinukuha sa AIX. So, ibig sabihin, ginagawa natin lang natin ng paraan. No? Ngayon, yung nakaraan, paano tayo namahagi ng ayuda-ayuda? Kasi naipasa ng Kongreso yung Bayanihan 1 at yung Bayanihan 2. Yung SAP? Yung SAP last year. Kaya nagkaroon ng SAP. Kasi sa pamamagitan ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2, binigyan ng pahintulot ng Kongreso ang Pangulo at ang Executive Branch na kumuha
ng pondo mula sa ibang items ng budget para gawing SAP, Okay. or Social Amelioration Program. Kaya nagawa namin yun dahil nagawa ng Pangulo yun dahil may Bayanihan 1 at Bayanihan 2. Ngayon kasi wala naman tayong Bayanihan 3. Okay. So walang pagkukunan. Naghanap kami ng paraan o di paano tayo mamamahagi ng ayuda ngayon sa mga naka-ECQ halimbawa. Kung wala tayong Bayanihan 3, hindi namin pwedeng kunin sa ibang item ng budget. So ang nakita yung AIX. So right now, limitado kami kung ano yung budget na nandyan sa AIX. Kaya ang priority ngayon is yung mga ECQ lang talaga. Lamang. Hindi yung MECQ. Kasi pag kumuha kami sa ibang item ng budget na walang pahintulot mula sa Congress at walang Bayanihan 3, malalagot din kami. So, ganun ang sitwasyon. Kaya ang sabi ko nga, yun lamang naka-ECQ, yun lamang yung maaari namin bigyan. Kasi nga limited ang budget ng AIX itself. Okay. Now, Kamsek, with that, no, so we understand what you can extend, no, through the SWD is the augmentation of food packs sa kada local government and families. Kamsek, last week, itong week actually, from Saturday and this week, 2,700 packs of dilata and other groceries, no, lang ang kaya daw i-allocate, maipadala ng DSWD region, which, sir, 17 municipalities ito and 367 barangays. Nakita namin na napaka-nipis nitong kahit food packs na lang sana, no? Baka naman pwede, Kamsek, ilambing to na sa meeting ninyo mamaya with the DSWD na pwedeng medyo madagdagan kasi napakarami talaga, Kamsek, no, ng apektado rito at yung mga local government units wala na ring pundo, Kamsek, no, na ano na rin sila, ubusan na rin. Kaya umaasa na lang talaga sana dyan sa inyo sa national. Pwede bang ilambing to mamaya sa DSWD sa meeting ninyo, Kamsek? Oo naman, pwede naman. In fact, pagkatapos nitong ating interview, i-alert ko na si Secretary Rolly Bautista tungkol sa sitwasyon dyan. And yung pangangailangan ng additional food packs. Opo. Salamat po with that, Kamsek. Thank you very much, no? Okay. Now, sir, isa sa mga nakikita natin talagang solusyon dito is the herd immunity. Okay? Kami naman sa Aklan, although may dumarating dating naman na mga bakuna, pero hindi pa ganun talaga karami, sir, no? And as you said, special ngayon ang Aklan dahil minomonitor talaga ninyo. At sa tingin natin, isa sa mga major na solusyon dito, maliban sa restrictions, ay yung pag-increase ng herd immunity, no, ng isang lugar. Kamusta naman po? Dahil I understand kayo mismo talagang involved, no, sa distribution, sa vaccination rollouts, Kamsek. Siyempre, madadagdagan yung vaccine allocation ng Aklan. Gawa ng nasa heightened restrictions kayo. Di ba? Nasa MECQ eh. At ang utos ni Pangulong Duterte, kung ano yung mga area na ECQ at MECQ, halimbawa, kailangan dagdagan yung doses ng vaccine. Dahil nga po, kumbaga, kung ang example na ni Pangulo dyan, yung kumbaga sa sunog, di ba? Doon natin i-concentrate yung tubig kung saan may mga pinakamalaking apoy. Yan. At yung pinakamalaking apoy sa pagdating ng laban against COVID, yung naka-ECQ at MECQ. So, automatic, pag naka-MECQ at ECQ ang isang lugar, o ang lalawigan, doon namin i-concentrate yung mas maraming vaccines. Wow. Okay, sige. So, asahan po namin yan sa darating na mga araw na sunod-sunod na mga vaccines coming from the NITF ang darating dito sa Aklan, sir. Opo. Of course, syempre, hopefully, mabilis din yung pag-roll out ng vaccines, no, sa Aklan.
Okay, Kabsek, ganito po, no? May isa kaming ano rito, pinag-uusapan, napakahalagang bagay. Kasi nga yung Boracay Island, no? Yung Boracay, okay? And ang municipality na where Boracay Island belongs, through the mayor, nag-issue ng executive order na nire-require ang lahat ng mga taga-aklan ng mga trabahante sa Boracay na kung tatawid ay dapat magsailalim sa antigen test. Maganda naman sana yung purpose dito, Kabsek, no? Kasi nga para maano talaga, ma-screen lahat, no? Kung positive ay mataas ang possibility niya na may COVID, i-confirmatory RT-PCR test na lang. Ang problema, nagrereklamo yung aming mga kababayan dito, mga alam mo naman, Kabsek, nagtatrabaho sa Boracay, mostly dyan, mga taga-mainland Aklan, yung iba araw-araw umuwi, no? Kasi mahal ng boarding house sa Boracay. Now, nagrereklamo na bakit bigla-bigla na lang nagkaroon ng ganito, no? Paano ba ang proseso kapag nag-i-issue ng executive order ang isang local government, Kabsek, nga ang ginagamit na dahilan ay pandemic, no? Yung na ginagamit na basis is pandemic, no? So, under the rules ninyo sa NIATF, paano ba dapat to? Kailangan pa munang paaprubahan sa inyo, sa regional IITF, provincial or national, bago i-implement yung mga ganito, Kabsek? Usually sa regional IATF yan. Mm-hmm. Kasi syempre bawat region, kami national IATF kami, di ba? So meron din kaming regional IATF para mas mabilis ang coordination. Kasi kung aasa pa yan na makipag-ugnayan sa national IATF, hindi ganun kabilis. Aming inatupag ng national eh. So, gumawa kami ng mga regional IATF para mas mabilis yung coordination. At dyan sa regional IATF, apart from Department of Health, nandyan din po yung DILG. Para kung may mga concerns yung LGU, nandyan din po yung DILG to guide them. No? And then of course, ang DOH kasi COVID-related. So yun po, kung may coordination naman po at may pahintulot at permiso mula sa regional IATF at walang reklamo naman ng regional IATF, wala naman tayong problema. I see. Okay, sige. No? So we will check kung ito ba ay nakarating at naaprubahan nga ng hanggang sa regional RITF. No? Ang chairman ng mga regional RTF, sir, OCD ba or DILG? Regional directors. Hindi ko alam anong setup dyan sa inyo. Kung ano yung okay. Pero so we will check kung sinusunod nila yung yung structure ng national, then siguro ang nagte-take ng lead diyan on DOH at DILG. Oh, I see. Okay. Kabsek, thank you for your time. We will give you po ng panahon para ipaalalang muli, no, sa ating mga kababayan na yung kinakaharap natin itong gera na hindi natin makita ay napakalaking pasanin sa inyo dyan sa national kasi kayo nga ang nagde-determine kung ano bang dapat na mga classifications na ipapatupad sa bawat lugar. No? So, minsan nagrereklamo yung iba, bakit kami nilagay sa ganito? Itong national government talaga, lagi na lang pinapahirapan kami dito, hindi kami pinapagalaw. Kabsek, we will give you the time, no, on behalf of the national ITF to make this, a statement, no, sa ating mga kababayan na nanonood ngayon at nakikinig. Proceed, Kabsek. Opo. Sa mga kababayan nating taga-Aklan at gawin natin buong region na lang, no? At lahat ng mga kababayan nating nakikinig ngayon. Una sa lahat, hindi po biro itong laban natin against the Delta variant, no? Tingnan natin yung mga kapitbahay natin, Indonesia, Malaysia, Thailand. Kahit China po, taas na ng kanilang COVID cases dahil dito sa Delta. Okay, so ayaw po natin mangyari sa Pilipinas yung nangyari dyan sa Indonesia, nangyari dyan sa Thailand and Malaysia. No? Yun ang ina-avoid natin. Para sa atin, sa bansang Pilipinas, kanya nga po meron tayong tinatawag na mas strict
na community quarantine classifications. Dahil lang una yung pinaka-objective po natin, kaya natin kumalat yung virus ng Delta. Ha? Kasi pag naging predominant virus yan, yun yung kumbaga, kung yan ang variant na maging aabot ng 50%, 60%, 70%, 80%, 90% or 100% ng kaso dito sa bansang Pilipinas, wala na, parang masyado ng mahirap i-rewind. No? Okay. So, that's number one. Ang pangalawang... Kaikat lang kita, Kamsek. Pwede kitang ikat doon, Kamsek, no? Sa percentage na yan, ang Pilipinas, nasa ilang percent ngayon? Ganito yan, Sa percentage natin, ngayon, no? Siguro nasa wala pang una sa lahat, bago ko sagutin yan, yung genomic sequencing na ginagawa natin, alam niyo, hindi madali ang genomic sequencing. It will take you about 3 weeks para mag-genomic sequencing. Alam niyo, yung ginagawa ng genomic sequencing kasi, kinukuha yung parang DNA. Walang DNA ang virus, RNA yan. Mas naintindihan kasi natin DNA. Kinukuha yung parang pinaka-RNA ng virus para ma-check yung sequence ng genomes niya para ma-identify mo na Delta variant siya. So, hindi ganun kadali, ibig sabihin. Yes. It takes 3 weeks to a month bago ma-verify ng mga scientists natin. Dahil sa sobrang hirap, puti yan, very technical, kung ang virus ba na yan ay Delta variant. So, ibig sabihin, kahit na sabihin ng DOH na ang nasi-sequence nila sa Delta variant ay mga nasa 5% lamang or less, hindi po ibig sabihin na 5% lang yan. No? Kasi yung 5% na yan, 1 month ago pa yun. Oo, tama yan. 1 month ago pa yun. Tama so, po. ang sinasabi nga namin ngayon, ang treatment dapat natin, every new case na makita natin, Delta na yan. dapat ang assumption natin, Delta na yan. Delta na yan. Oh. I-assume na lang natin na Delta yan. No? So, ito nga yung aming panawagan sa lahat na kahit sa Aklan, i-assume na natin na Delta yan. Kaya, hindi po biro. Kaya nga, nagsistrict lockdowns na kami. MECQ, ECQ. Kasi pag hintayin pa natin ito ng 1 buwan, baka hindi na natin ma-rewind. At pag hindi na natin ma-rewind yan, at sumipa talaga yan, ang problema natin dyan is number 1, malulula tayo sa kaso. Number 2, maubusan tayo ng hospital beds. Maubusan tayo ng mga pagamutan. Maubusan tayo ng oxygen, maubusan tayo ng mga medisina. Yan po ang ayaw natin gawin. Yung ekonomiya, mababawi natin yan. Ang buhay ng tao, hindi mo mababawi. Ang ekonomiya, ma-rewind mo pa yan eh. Ang buhay ng tao, hindi mo na ma-rewind. Pag nawala yan, wala na. Wala na. Kaya, imbis na magreklamo po tayo, di ba? Sumunod na lang. Kasi para naman yan, hindi naman ito para kahit kanino, pero para sa inyo to, no? Para sa kapakanan ninyo, kaligtasan ninyo, at yung kaligtasan ng buong pamilya at komunidad ninyo. Yan po yung aming pinakamensahe na kaya nga nagka-community quarantine tayo para masignal na hindi na biro yan. At pag hindi naman kailangan lumabas, huwag lumabas. Ngayon, adjust na lang tayo. Alam ko mahirap. Alam ko dami nang nahihirapan, dami nang pagod. Kami rin pagod. Nakapagod din itong ginagawa namin. Buti nga, hindi kayo sumusuko dyan, Kamsek. Hindi. That's not an option. Hindi option ang sumuko dito. Kailangan laban lang ng laban, di ba? Kung si Heidi Lim nga, lumaban eh. Kung mga atleta nga natin, lumalaban. Ano pa tayo? Laban tayo. Hindi option ang mag-give up dito. No retreat, no surrender tayo dito. Pero kailangan ng pagtutulungan natin lahat. Kailangan pagtulungan natin ito. Alam ko nahihirapan na marami nang nahihirapan. No? Marami nang nahihirapan. Naunawaan namin yan.
Kaya ginagawa natin ang lahat-lahat na ating makakaya para tulungan ang bawat isang Pilipino. No? Sa nararanasan natin, pero tayo, sama-sama tayo dito, ha. Walang maiiwan, walang iwanan tayo dito. At hindi lang dito sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo, yan yung nangyayari. Huwag na kayo tumingin na malayo, tingnan nyo na lang yung mga kapitbahay natin, Indonesia, Thailand, Malaysia. Tingnan nyo yung sitwasyon nila. China, bumabalik din, no? Ha? Yung China, Kabsek, tumataas na rin ang delta nila doon. Pati China po. Lockdown sa China. Pati China po. Para nga tayong bumalik sa dati, di ba? Para bumalik, na-rewind tayo to 2020. Yung unang pagsapit ng COVID dito, parang ganun din ang nangyari. Wala tayong magawa. Ganyan po ang COVID. Ang COVID po, ang problema sa COVID, yung coronavirus na yan, mabilis mag-mutate. Kanya nga po, ang tanong, ano bang solusyon? Vaccination po. Vaccination, lalo-lalo sa mga senior citizen. Naku, alam niyo po, kailangan pagtulungan natin ito na yung mga seniors natin, mga senior citizens. Kailangan magpabakuna na po kayo. At hindi lang yung first shot, 2 shots po ang kailangan natin dyan. Kasi, alam niyo, yung mga bata, makaano pa yan makayanan pa Hindi lahat, hindi 100%. Pero mas mataas kasi ang chances na mas maging maluba ang kalagayan ng mga senior citizens pag sila ay dinapuan ng Delta. Kaya kailangan po natin silang pabakunahan ng fully vaccination. Okay. So, Kabsek, asahan po namin yung sabi ninyo, no, na madadagdagan ang allocation ng National for Aklan. At sana ay ma-approve ni DSWD, no, yung additional na ilalambing nating augmentation ng food packs, no, para sa Aklan. Ano naman, no? Although yung mga kababayan natin resilient, mabubuhay itong mga to lalo na sa probinsya, sir, no? May gulay-gulay ka lang diyan, may bigas. Tanim lang kayo, tanim kayo ng gulay. Tama 'yan. Kailangan lahat tayo matuto tayong magtanim ng gulay. Yan talaga ang survival lang ito. Kailangan talaga. At saka BCO, Kabsek. BCO syempre. Dagdag protection 'yan. Makakatulong ka pa sa coconut farmers. Sige po. Kabsek, thank you ha. Good morning. I understand. Napakaaga kitang inistorbo at marami kang pang appointments. Gising na tayo ganitong oras. Dami na tayong trabaho. Good luck sa inyo, Kabsek. Ingat po kayo dyan. Jonathan, salamat. At ingat po lagi, no? Doble, triple ingat po tayo lahat. At stay safe. Mabuhay po. Radyo Todo. Salamat. Salamat, Cabinet Secretary Carlo Nograles. Matalinong talakayan, masarap pakinggan. 88.5 Radyo Todo Aklan, ang bagong radyo ng bayan. There you are, Mabian, si Kabsek Carlo Nograles.